Sa mapagpalang gabi po sa inyo lahat mga kapatid at welcome po muli sa ating Biblical Spirituality Weekly. Andito po tayo po sa ating Zoom meeting at ganun din po sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel ng ARCAM, Ministry of Biblical Apostolate, at it is a joy to be with you this evening kahit po maulan at medyo windy po din po sa ating bansa, pero tayo po ay nasa ilalim din ng pagmamahal ng Diyos at ng mahal na Ina. Kaya samahan niyo po kami sa isang oras ng pagninilay, ng panalangin, ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Welcome po muli sa inyo lahat mga kapatid. Kung nandito po kayo sa Pilipinas at o sa ibang bansa, kami po ay wini-welcome po namin kayo sa aming Biblical Spirituality Weekly. Ngayon po ang ating parish na magbabahagi po para sa atin ng kanilang pong mga karanasan, ganon din po ng kanilang pong mga panalangin at pagbabahagi ay ang San Felipe Neri Parish po dyan po sa Mandaluyong. So, welcome po sa kanila at maraming pong salamat sa kanila pong generosity sa paglilingkod sa salita ng Diyos. So, magsisimula po muna tayo sa ating pong hindi po panalangin. Gusto ko manalangin na. Sa ating pong summary of the last reflection at ang ating pong kapatid na magbabahagi para sa atin ay si Brother Mark Hulaton po. Hello po, good evening Mark. Good evening po, sister. Good evening. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa ating paglalagom, hango ito sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 16, talata 1 hanggang 13. Patungkol ito sa isang katiwalang nandaya, ang pinuri ng kanyang amo sa kabila ng kanyang pandaraya. Sa kwentong ito, may isang katiwala ang nahuli sa paglustay ng ari-arian ng kanyang amo. Alam niyang matatanggal siya kaya bago siya paalisin, gumawa siya ng paraan. Kinausap niya ang mga nagkautang sa kanyang amo at binawasan ang halaga ng utang ng mga ito. Ginawa niya ito upang kung mawalan siya ng trabaho, may mga taong tatanggap sa kanya. Ang nakakagulat, pinuri siya ng kanyang amo hindi dahil sa kanyang pandaraya kundi sa kanyang abilidad at talino sa paggamit ng yaman. Nabanggit din sa Ebanghelyo na kung sino ang pinagkakatiwalaan ng maliit na bagay ay pinagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang maliliit na bagay na ito yung tinatawag nating oras, lakas, talino, ating kakayanan,
maging ating katawan at maging ating mga material na bagay. Binigay din sa atin ang lahat ng mga ito at pinagkakatiwalaan tayo na gamitin sa tamang paraan. Sa kwento, ginamit ng katiwala ang yaman para sa kanyang kinabukasan. Tayo din pwedeng dumiskarte para magkamit ng buhay na walang hanggan. At bilang pangwakas, at bilang tapat na katiwala, hindi natin pwedeng paglingkuran ang dalawang Panginoon. Ngunit, kung gagamitin natin sa tama ang pinagkaloob sa atin, makakamit natin ang buhay na walang hanggan. Magandang gabi po sa atin. Maraming salamat po, Mark. At thank you po sa napaka-comprehensive na iyong summary para tayo po ay magpapatuloy po sa ating opening prayer na maglilid po para sa atin ni Sis Margot Ferrer. Good evening po, Sis Margot. Magandang gabi din po at maraming salamat po. Thank you din po. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, sa iyong dakilang kabutihan at pagmamahal sa amin, ipinagkaloob at biniyayaan mo kami ng iyong salita na nagbibigay buhay. Ang aming tanglaw sa araw-araw, naniniwala po kami na hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat iyong salita. O Diyos, maraming salamat sa biyaya at pagkakataong ito ngayong gabi sa pamamagitan ng Biblical Spirituality Weekend. Ihanda mo po kami sa aming pagninilay ng iyong salita at maging bukas nawa ang aming isip, puso at diwa. Ipadala mo ang iyong banal na espiritu at tulungan mo po kaming magnilay-nilay sa iyong mga salita ng may pananampalataya sa tulong nila Sister Lysis at Father Ado. Itanim mo po sa aming puso ng may pag-asa at isabuhay ito ng buong pagmamahal upang mamuhay kami bilang iyong mga anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Sis Margot. At tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong panalangin sa pamamagitan ng invocation to the Holy Spirit. Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan
At ngayon, ang tagabasa po ng ating mabuting balita sa darating na linggo na kung saan ay ang ika-26 na linggo sa karaniwang panahon ay si Sis Ivy Esteval po. Good evening, Ivy. Good evening po, sister. Good evening po sa lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tad-tad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit ngumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at nilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades. Tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan niyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin sa aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro ay nagtiis sa kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito samantalang ikay namay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparinig. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhid ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang mabalaan siya at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang sulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalakdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ng mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, Ivy, at tayo po ngayon ay magpatuloy po sa ating pagninilay sa pamagitan ng isang awitin. Where can I run and hide from you? What could I ever do when everywhere I know you're there? Anywhere you find me, where can I go to flee from you? What could I ever do when your hands keep holding me, guiding me around me? God, I know that you're there. You know who I am and all I do. God, you see me through and through. Take my hand, I trust in you. I put my life in you. You know me when I sit or stand.
Tayo po ngayon ay magkikinig po sa mga sharers po natin. Ang unang sharer po natin ay si Sis Marlene Arcilia. Good evening po, Sis Marlene. Ah, good evening po. Ang sharing ko lang po sa aking buhay sa ngayon, sa maraming pagsubok sa buhay ko, pero nagiging matatag pa din. Inilalaan ko na lang po ngayon ang buhay ko sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal sa araw-araw at pagsisimba sa araw-araw. Kasi nung araw hindi ko nagagawa ito. Nung ako ay nagtatrabaho, isang beses lang ako pumapasok ng simbahan. Pero ngayon, inilalaan ko na po ang buhay ko para sa Kanya. Amen. Maraming salamat po, Sis Marilyn po. At ang second sharer po natin ay si Brother Patrick po. Brother Patrick De Leo. Good evening po, Brother Patrick. Good evening po, Mr. Lacey, Father Ada, sa mga kapatid nating subaybay po sa ating online po. Good evening at mapagpaalang gabi po sa ating lahat. Ang share ko po and reflection sa Gospel, sa Luke chapter 16, verse 19 to 31. Ito ay isang talinghaga ni Jesus tungkol sa mayamang lalaki at si Lazaro na isang pulubi. Una, ito ay babala laban sa pagiging makasarili at walang malasakit. Hindi kasalanan ng pagiging mayaman, ngunit kasalanan ng hindi paggamit ng yaman para makatulong sa kapwa, lalo na sa mga naghihirap. Ang mayaman ay hindi pinarusahan dahil mayaman siya, kundi dahil naging bulag siya sa pangangailangan ni Lazaro. Magkakaiba ng pananaw sa buhay at kamatayan. Maaring baligtarin ng Diyos ang kalagayan pagkatapos ng kamatayan. Ang mga huli ay magiging una at ang una ay magiging huli. Ang mga Hudyo, ang pinili ng Diyos na dapat sila ay mauna. Bagkus sila pa ngayon ang nahuli. Ang nauna ngayon ay yung mga hintil na nauna ay hindi sumasamba sa Diyos ng Israel, si Yahweh. Ang kahinatnan ng ating mga gawa. Pagkatapos ng kamatayan, hindi na mababago ang ating hantungin. Pinapakita sa verse 26, nabanggit yung malaking bangin na ang meaning na hindi na maaaring lumipat mula sa langit patungo sa impyerno o impyerno patungo sa langit. Ang malaking bangin ay sumisimbolo sa walang hanggang paghihiwalay sa pagitan ng mga matuwid at ng mga makasalanan pagkatapos ng kamatayan. Sapat na ang salita ng Diyos. Sinabi ni Abraham, kung hindi nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may bumangon mula sa mga patay. Ito'y tumutukoy kay Jesus mismo. Kahit siya'y muling mabuhay, marami pa rin hindi maniniwala. Kaya dapat sumunod ngayon sa salita ng Diyos bago mahuli ang lahat. May pananagutan tayo sa kapwa. Ang talinghaga ay nagtuturo sa atin na tayo ay may pananagutan sa ating kapwa, lalo na sa mga may hirap at nangangailangan. Ang pagmamalasakit at awa ay mahalaga sa buhay Kristiyano. Ang eternal na nakihintanda ng ating mga gawa. Ang ating mga desisyon sa buhay ay may direktang epekto sa ating kalagayan sa buhay na darating. Ang kawalan ng awa at pagmamalasakit ay may malubhang espiritual na kahihinatnan. Ang salita ng Diyos
bilang gabay. Ang talinghaga ay nagpapaalala sa atin na ang banal na kasulatan ay sapat na upang gabayan tayo patungo sa kaligtasan. Kung hindi natin ito pakikinggan, kahit ang mga himala ay hindi magpapabago sa ating puso. Ang kabanalan ng may hirap. Ang mahirap tulad ni Lazaro ay may natatanging lugar sa puso ng Diyos. Ang kanilang paghihirap ay hindi nakalilimutan at sila ay binibigyan ng kaginhawaan sa buhay na darating. At itong talinghaga ni Jesus sa mayaman na lalaki at si Lazaro, ito po ay patungkol po sa mga Pariseo, tulad doon sa sinasabi doon sa Luke chapter 16 verse 14, mababasa, narinig ito ng mga Pariseo na mahilig sa salapi at tinutuyo nila si Jesus. Kaya sumagot si Jesus ng mga talinghaga tungkol sa pera, pagiging makasarili, at tamang paggamit ng kayamanan, at isa rito ang tungkol sa mayamang lalaki at si Lazaro. Ang mga Pariseo, hilig sila sa salapi. Sila ang larawan ng mayamang lalaki. Marangya, may pribilehiyo, ngunit manhid sa pangangailangan ng mga dukha. Akala nila ang yaman ay tanda ng pagpapala ng Diyos. Pinapakita ni Jesus na hindi garantiya ang yaman para maligtas. Ang mahalaga ay awa at kabutihan sa kapwa. Hindi nila pinapansin ang salita ng Diyos. Sinabi ni Abraham sa talinghaga, kung hindi nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may bumangon mula sa mga patay. Parang hulang tumutukoy sa kanila. Dahil kahit si Jesus ay bumangon mula sa kamatayan, marami pa ring mga Pariseo ang tumangging maniwala. Kaya sa pagwawakas, ang taligangang ito ay isang paanyaya sa atin na suriin ang ating puso. Paano natin tinatrato ang mga nangangailangan? Tayo ba ay nagiging tagapaghatid ng awa at pag-ibig sa Diyos sa ating kapwa? Sa uli, ang ating pananampalataya ay dapat magbunga ng mabubuting gawa, lalo na sa mga may hirap at nagdurusa. Ang talinghaga ay nagtatapos sa isang babala. Huwag nating ipagwalang bahala ang salita ng Diyos sapagkat ito ang ating gabay patungo sa buhay na walang hanggan. Tulad ng sinasabi sa Santiago chapter 2 verse 17, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. At sa panghuli, naway maigting po talaga tayong magdasal ngayon. Dito sa talinghagang ito ni Jesus, wala mang obligasyon yung mayaman sa mahirap na tumulong. Nasa sa inyo yan paano ka tutulong. Pero sa panahon po natin ngayon, trabaho na po nila. Hawak na po na nila ang pera para ipangtulong sa mahirap. Hindi pa po nila ito nagagawa. Hindi pa po nila ito ginawa dahil sa sobrang greed po talaga masyado. Kaya sa atin po lahat, panalangin po natin ang bansang Pilipinas. Amen. Thank you po. Maraming salamat po, Brother Patrick at Sister Marilyn. Napagaganda po ng inyong mga sharings. At ngayon po tayo po ay makikinig po sa ating po minamahal na director na si Father Adonis Aclolo. Si Father Ado ay nasa Facebook din, sumusubaybay po siya sa atin. At siya po ay virtually kasama po din natin sa pamagitan ng kanyang exposition na ni-record po niya dahil po ngayong gabi din meron po siyang importante meeting po. So tayo po ngayon ay magpatuloy po sa exposition ni Father Ato.
Magandang gabi mga kapatid, mga Bible Apostles and Coordinators, ang ating mga kapatid na kasama natin sa Facebook Live at dito rin sa Zoom na lingguhan ay kasama nating nagninilay at tumatanggap ng nourishment, pwede nating sabihin, o ng sustansya at lakas sa mga salita ng Diyos. At tayo ay sama-samang nagpapahinga sa salita ng Diyos at sa likod ng bawat salita ng Diyos ay pag-ibig. Kaya nga sa mga kaguluhan nangyayari sa ating bansa, no, sa mga likas no na mga trahedya katulad ng mga bagyo, no, ang magiging lakas lamang natin ay ang ating Panginoon at pakikipag-usap sa Kanya. Kaya nga napakagandang gawain itong ating palaging tinutupad, no, tuwing Martes sa bawat linggo, na ipahayag ang mabuting balita, no, sa ating lahat, unang-una sa ating mga sarili, at higit sa lahat sa mga taong naghihintay din at nauuhaw ng mga salita ng Diyos. Ngayon natin pinagninilayan ang Ebanghelyo sa darating na linggo sa 26 Sunday in Ordinary Time. No? Napakabilis ng panahon, ika-26 na linggo na ng karaniwang panahon. At ang ating Ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, no? Chapter 16 verses 19 no, hanggang 31. At ito ay napakagandang ebanghelyo at isa ring talinghaga. Isa na naman talinghaga na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo. At sa unang talata nito, sinabi rito na may isang mayaman, laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Sa Griego, kung saan isinulat itong ebanghelyong ito, ang damit netong mayaman na ito ay purple, no? O purpura sa Grego. At itong purpura o yung kulay ng damit na purple ay napakamahal. Sapagkat para magkaroon ka ng dye o yung tinta, no, ng purple, kailangan kumuha ng isang nilalang sa ilalim ng dagat. No? Ito raw sabi nila, ito ay seashell na nasa ilalim ng dagat at napakahirap kunin. Kaya nga napakamahal ng mga damit na purpura. At hindi lang siya nakadamit ng purpura, kung hindi siya rin ay nakadamit ng fine linen, no? Isang lino na napakaganda. At ito ay mamahalin sapagkat kapag tinawag na fine linen sa Biblia, ito ay galing pa sa Ehipto, no? Ibig sabihin, ini-import pa. No? At ganun kayaman talaga itong taong ito. Ibig sabihin, hindi lang siya pangkaraniwang mayaman, kung hindi napakayaman. At sabi rito, araw-araw siyang nasa bangkete, nasa piging, no? Parang walang karaniwang pagkain sa kanya, no? Parang palaging may party, parang palaging may malaking handaan, no? At ito yung sitwasyon nitong mayaman na ito, no? At sa labas ng kanyang pintuan naman ay naroon ang isang pulubi na ang pangalan ay Lazaro na punong-puno ng sugat sa katawan. Napakaganda nito. Sabi rito sa pintuan, sa labas ng kanyang pintuan, nandoon yung pulubi. Sa salitang Griego, hindi lang sinabi ron na nandoon yung pulubing si Lazaro, kung hindi itinapon siya ron. Balo, ito yung nasa salitang Griego, no? Balo, ibig sabihin itinapon doon parang basura, no? Nakahiga sa pintuan ng mayaman. Ngayon, ang ibig sabihin yung pintuan ay nakakahadlang, no? Para makakain ng maayos itong pulubing ito, pwede nating sabihin na sarado yung pintuan. Kaya nga itong pulubing ito ay naghihintay lang ng mga mumo, no, na malalaglag sa lamesa, no, nitong mayaman. No. Ngayon, ang ibig sabihin nito ay wala sa ilalim ng lamesa itong pulubi. Kasi kung nasa ilalim siya ng lamesa, ibig sabihin nakapasok siya sa loob ng bahay. No, katulad ng sa mga handaan, alam naman natin may mga tablecloth, di ba? Yung mga sapin ng lamesa at yung mga pagkain, mga mumo doon nalalaglag sa sapin. At kapag liligpitin na, no, ititiklop lang yung tela at ito ay ipapagpag sa labas. At ayun ang ibig sabihin dito. Na hinihintay, no, nitong pulubing ito yung mga mumo, no, nalaglag sa lamesa. At habang nandoon siya, yung kanyang mga sugat ay dinidilaan ng mga aso. Ang ibig sabihin din ito, ibig sabihin kaagaw niya pa yung mga aso doon sa mga mumong nalalaglag, hindi lang para sa kanya. No? At siguro habang wala pang pagkain, itong mga asong ito ay nagtsatsaga na dilaan yung kanyang mga sugat. No? At ito nga yung kalagayan nitong pulubi. At
namatay itong pulubing si Lazaro at dinala siya ng mga anghel doon sa kanlungan ni Abraham. Pwede nating sabihin sa kalangitan. Ngayon, namatay din yung mayaman at siya ay dinala doon sa impyerno. At kung saan doon siya ay nagdurusa. Nagdurusa. Itong pangyayaring ito sa Ebanghelyo ni San Lucas ay mahalaga kasi si San Lucas ay isang ebanghelyo kung saan binibigyan niya ng diin yung tinatawag na reversal of fortune o yung pagbaligtad ng kapalaran. Maraming beses dito sa Ebanghelyo ni San Lucas na pinapakita na bumabaligtad ang kapalaran ng tao. No, halimbawa sa Luke chapter 6, makikita natin dito yung tinatawag na Sermon on the Plain. No, ano sabi roon ni Jesus? Pinagpala kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pinagpala kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Pinagpala kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa. Ibig sabihin, babaligtad yung kapalaran ng mga dukha, ng mga nagugutom at ng mga tumatangis. Babaligtad rin ito ng Diyos. At sila ay paghaharian ng Diyos, bubusugin at magkakaroon ng kagalakan. At pinagpatuloy ni Jesus doon sa Luke chapter 6, ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawahan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon sapagkat kayo'y nagdadalamhati at nagsisitangis. Bumaligtad din yung kapalaran nitong mga mayayaman, ng mga palaging busog, yung mga palaging nagsasaya. No? At mahalaga ito sapagkat itong pinag-uusapan nating ebanghelyo, ang pinag-uusapan natin dito ay yung buhay dito sa lupa at kung ano ang magiging buhay natin sa pagkatapos ng buhay nito o sa buhay na walang hanggan. At sana sinasabi sa ebanghelyong ito, lalo na sa ebanghelyo ng San Lucas, na maaring bumaligtad ang sitwasyon. Yung mga mayayaman ngayon, no, babaligtad sapagkat sila ay malulungkot. Yung mga busog ngayon, sila ay magugutom. Yung mga tumatawa ngayon, sila ay malulumbay. Babaligtad rin ng Diyos. Ngayon, ano ang problema? Pinapaliwanag sa ebanghelyo natin ngayon, yung mayaman ang naging problema ay hindi niya napapansin na merong mahirap na pulubi sa labas ng kanyang pintuan. Ito ang suliranin. Hindi naman siguro masamang maging mayaman, lalo na pag pinaghirapan mo yung iyong kayamanan, ikaw ay nag-ipon, di rin masamang mabusog. No, lalo pa nga't kasama mo yung pamilya mo, kayo ay kumakain ng masaganang pagkain, hindi rin masamang maging masaya. Ngunit sa ebanghelyong ito, binibigyan ng diin, kung ikaw ay mayaman, ngunit yung kayamanan mo ay galing sa katiwalian, ang iniisip mo lamang ang iyong sarili at wala ka nang nakikitang ibang tao. Hindi mahalagang ibang tao sa iyo, ang pinakamahalaga ay ang kayamanan mo. No? Ito yung babaligtad na sitwasyon. O halimbawa, ikaw ay kumakain, ngunit hindi mo naiisip na may mga taong nagugutom. Ang tanging iniisip mo lang yung sarili mong sikmura na mapunuan. No? Dito yung babaligtad yung sitwasyon. At kung ang iniisip mo lamang yung sarili mong kaligayahan, kung saan party, o kung ano ang gagawin, ano yung lugar na papasyalan para maging maligaya ako, at hindi mo iniisip ang kapwa, o dito babaligtad ang sitwasyon. Mas magiging malinaw ito kapag binasa natin yung Ebanghelyo ni San Mateo sa chapter 25, naalala ninyo, na sa panahon ng paghuhukom, paghihiwalayin ng Diyos ang mga tao. Yung iba sa kanan, yung iba sa kaliwa. No? Sasabihin ng Diyos doon sa mga nasa kaliwa, yung mga kambing, sabi niya, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Biruin mo, isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamitan noong ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan. At sasagot sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan, na hindi namin kayo tinulungan? Anong sabi ng ating Panginoong Hesukristo doon sa Matthew chapter 25? No? Tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan.
At ito ang magbibigay liwanag sa talinghaga natin ngayon. Hindi masamang maging mayaman, ngunit kapag pinagkaitan mo ng tulong ang isa sa pinakamaliliit na ito, hindi ka maililigtas ng iyong kayamanan. Bakit napagkaitan ng tulong ng mayamang ito si Lazaro? Sapagkat hindi niya nakikita si Lazaro sapagkat sarado ang kanyang pintuan. Kung binuksan man lang sana niya, baka nagkaroon siya ng inspirasyon mula sa Diyos na pakainin itong pulubing gutom. Damitan itong pulubing nakahubad. Painumin itong pulubing nauuhaw. Sa madaling salita, itong talinghaga na pinagninilayan natin ngayon ay patungkol sa buhay natin sa daigdig na ito. Kung ano o kung paano tayo nabubuhay sa daigdig na ito, ayun din ang ihahatol sa atin. Kung anong mayroon tayo sa daigdig na ito, ayun din ang magiging sukatan kung paano tayo hahatulan. Kaya nga dito sa talinghaga natin, makita natin na si Lazaro ay nandun sa piling ni Abraham, punong-puno ng konsolasyon at kaligayahan. Kasi ito yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga nagugutom ay bubusugin. Yung mga tumatangis sa daigdig na ito, sa buhay na walang hanggan ay magiging maligaya. Yung mga dukha sa daigdig na ito ay bubusugin sa kaharian ng Diyos. Samantalang itong si mayaman na ito, ay nakita si Lazaro at nagmakaawa siya kay Abraham. Sabi niya, Panginoon, ay Amang Abraham, nagdudusa ako rito, maaari bang si Lazaro ay patakan man lamang ng kahit patak ng tubig ang aking lalamunan sapagkat ako'y namamatay na sa uhaw dito. Ano sabi ni Abraham? Tandaan mo na kung nasaan ka at kung nasaan si Lazaro ay hindi maaaring makaparyan si Lazaro at hindi maaaring makaparito ka rin sa kinalalagyan ni Lazaro. Mayroong isang malaki, malawak at malalim na bangin na namamagitan sa atin. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, pagkatapos ng buhay natin sa daigdig na ito, yung hukom kung saan tayo mailalagay sa buhay na walang hanggan ay hindi na maaaring baguhin. Ibig sabihin, binigyan tayo ng pagkakataon habang buhay tayo sa daigdig na ito para piliin natin kung saan tayo patutungo sa buhay na walang hanggan. Ngunit pagkatapos ng buhay natin sa daigdig na ito, wala nang magagawa. Tayo yung sinasabi ni Abraham, hindi ka makakaparito, hindi makakaparyan si Lazaro. Hindi niya maaaring tulungan ka at bigyan ka ng konsolasyon. Sinabi pa ni Abraham, tandaan mo, nagpakasasa ka na noong buhay ka pa sa mundo. At si Lazaro ay naghirap at ngayon naman, siya yung gumiginhawa at ikaw yung nahihirapan. Ang ibig sabihin nito, hindi napansin nitong mayamang lalaki yung kanyang kapwa na nandun sa labas ng kanyang pintuan. Kaya nga tayo inaanyayahan ng ebanghelyong ito na maaaring sa labas ng ating pintuan ay may isang taong gutom, nauuhaw, hubad, may sakit, nakabilanggo, o isang taong dayuhan, ligaw. Maaaring itong mga taong ito ay yung mga mahal natin sa buhay o yung mga araw-araw nating nakakasama, nakakasalamuha. Pero maaari na ang panganib ay hindi natin mapansin na sila ay gutom, nauuhaw, hubad, nakakulong, may sakit o dayuhan dahil nakasarado ang ating pintuan. Maaring hindi nakakulong ang mga taong ito sa literal na rehas na bakal. Ngunit maaring nakakulong sa kawalan ng pag-asa, maaring nakakulong sa kabiguan, o maaring wala silang pisikal na sakit. Ngunit may sakit ang kanilang kaluluwa, may sakit ang kanilang espiritu, wala nang lakas para mabuhay. No, maaring hindi sila hubad na literal, ngunit maaring hubad ang dignidad nila bilang tao. Maaring hindi sila nagugutom at nauuhaw na literal, ngunit maaring uhaw sila sa pag-ibig, sa atensyon. At itong
larawan ni Lazaro ay yung larawan ng mga taong nasa paligid natin na sumisigaw. Ang problema ay baka nakasarado ang ating pintuan. At ito'y naging problema ng mayaman sa talinghagang ito. Nakasarado yung kanyang pintuan, kaya nagsara yung pintuan ng langit para sa kanya. Kasi merong mahalagang mensahe ang ebanghelyong ito. Kung bubuksan lamang natin ang ating pintuan, kung bubuksan lamang natin ang ating buhay, ang ating mga mata, ang ating puso sa ating kapwang nagdurusa at naghihirap, kung bubuksan natin ang pintuan, makikita natin ang pintuan patungo sa kalangitan. Ang katotohanan, si Lazaro sana na pulubi ang pintuan ng mayamang ito para siya ay maparoon sa kalangitan. Ngunit, sinara niya yung kanyang pintuan, kaya sarado rin yung pintuan ng kalangitan para sa kanya. O kaya nga, itong mayaman na ito sa huling bahagi ng Ebanghelyo, wala na siyang magawa. Sabi niya, o sige, amang Abraham, kung wala na akong magagawa, dito na lang talaga ako at magdurusa ng pangwalang hanggan. Pero nagmamakaawa ako sa iyo, padala mo naman si Lazaro sa bahay ng aking ama dahil may 5 pa akong kapatid na lalaki. No, tayo kung maranasan nila yung nararanasan ko ngayon. Ang ibig sabihin, itong 5 kapatid na lalaki nitong mayaman na ito ay ganun din yung pamumuhay. Sarado rin yung pintuan sa kanilang mga kapwa. Ngunit mahalaga yung sinabi rito ni Abraham. Sabi niya, bumalik man ang isang patay at magpakita sa kanila, ay hindi rin sila maniniwala. Sapagkat nasa kanila na si Moises at ang mga propeta. Ang ibig sabihin, si Moises at ang mga propeta ay ang kasulatan, ang salita ng Diyos. Ang ibig sabihin, inihayag na lahat sa salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos, tayo ay tinutulungan na upang buksan ang ating pintuan, buksan ang ating mga mata. At para bumukas din ang pintuan ng langit para sa atin. Ngunit kung hindi tayo makikinig ng salita ng Diyos, hindi tayo makikinig kay Moises at sa mga propeta, totoo, wala rin tayong mata o wala tayong pagnanais na magbukas ng pintuan para sa ating kapwa. At sasara rin yung pintuan para sa atin. Kaya nga, napakaganda na itong huling bahagi ng Ebanghelyong pinagninilayan natin. Mahalaga ang salita ng Diyos. Sapagat ang salita ng Diyos ang nagpapabukas ng ating isip, ng ating mata, upang tayo ay matulungan na buksan ang ating pintuan, ang ating buhay para sa kapwa. At sa ganung paraan, makikita natin si Hesukristo na nasa gutom, nasa katauhan ng nauuhaw, nasa katauhan ng dayuhan, nasa katauhan ng may sakit, nasa katauhan ng hubad, nasa katauhan ng nakakulong. Sapagkat mahirap makita si Jesus sa mga dukha nating kapatid kung walang salita ng Diyos. No, kaya nga sinasabi ko kanina, magpasalamat tayo dahil binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magnilay ng kanyang salita araw-araw. At ito ang makakatulong sa atin. Habang nabubuhay pa tayo dito sa daigdig, ang ibig sabihin may panahon pa. At ang panahon natin dito sa daigdig ay paghahanda para sa walang hanggan. Kung paano tayo nabubuhay sa daigdig na ito, ano ang paraan ng ating pamumuhay, ayun din ang pagbabasihan ng Diyos kung ano yung buhay na walang hanggan na mapapasa atin. No, kaya nga, magpasalamat tayo sa Diyos sa gabing ito, binibigyan muli tayo ng panahong magnilay. Uulitin ko, hindi masamang maging mayaman, hindi masamang mabusog, hindi masamang maging maligaya. Ngunit, lahat ng ito ay regalo ng Diyos at lahat ng ito ay ibinabahagi sa iba. Kung ang kayamanan, kung ang pagkabusog, kung ang kaligayahan ay para sa sarili lamang, ang ibig sabihin sarado ang pintuan para sa kapwa. Kaya nga, kung meron mang huling salita na gusto sa ating ibigay itong ebanghelyong ito, ay buksan ang ating buhay. Buksan ang ating puso, ang ating isip unang-una sa salita ng Diyos. Sa pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa Diyos. At bibigyan tayo nito ng lakas para magbukas din ang ating pintuan para sa ating kapwa. At ang ating kapwa ang magiging pintuan nating lagusan patungo sa kalangitan.
Siguro mga kapatid, sister, maaari na tayong magtaas ng ating mga panalangin. Yung mga nais magtaas ng panalangin, mag-unmute lang po kayo sa inyong Zoom at papakinggan natin at bilang isang simbahan, itataas natin ang inyong panalangin. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panalangin ng bayan. Panginoon, Panalangin ng bayan. Ang mga may sakit na nagdurusa, naway manatili silang maasa at nagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Karoon ng pusong mahabagin at tumulong sa mga mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, ipinapanalangin po namin ng lahat ng may sakit. Sana po maramdaman nila ang yakap mo upang magbalik sila sa inyo. Bigyan niyo po sila ng kagalingan na physical at spiritual. Tulungan po kaming makapaglingkod sa inyo kahit na kami ay di karapat-dapat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panalangin ng bayan sa mga namumuno sa buong bansa, nawa ay maging matapat sila at sikaping mabigyang lunas ang mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin dinggin mo mo ang aming ang panalangin. aming panalangin. Ang lahat ng ito, Panginoon Diyos, at ang lahat ng mga na itinatago po sa aming mga puso, ang mga kahilingan ng aming mga kapatid na nasa Facebook Live, ang lahat ng mga kahilingan ng mga Bible Apostles, at ang lahat ng mga tao sa buong mundo na kinakailangan ng inyong habag, ng inyong tulong ay itinaas po namin. Ito sa pamagitan ng panalangin na itinuro po sa amin ng Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ngayon po tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong announcements with Tere, who is ready to Yes give her po. announcement. Good evening po, sister, at magandang gabi rin po sa mga kasama po natin dito sa ating Zoom at sa mga patuloy na tumutunghay po sa atin sa Facebook Live. Ayan, so let me share po my screen para po mas maging maayos po ang ating pagpadaloy ng mga announcements. Ayan. So, last September 19 po ay natapos po muli ang isang session sa St. John Bosco Parish sa Manila. Ang kanilang upcoming event naman po ay sa October 17, next month po. And so every Friday po sila. Para po sa ibang mga gusto pong nasumama, message nyo lang po si Ate Christy de la Cruz para po ma-guide po kayo sa ating entry program, The Power of the Word of God. Ayan. Next, ayan, ito po yung next week, next Saturday, ayan. Next Saturday. So, muli po, para po sa mga coordinators ng bawat parokya sa Archdiocese of Manila, nakikiusap po kami na kung pwede pong makapagbigay na po kayo, ayan. Nag-compute po kami. So, dahil based po sa mga active parishes ngayon sa Archdiocese of Manila, para maging pantay po, maging fair, ang magiging representatives per parish po ay iniimbitahan po namin na magkaroon po ng 2 representative or delegates per parish po.
Ayan. So, sa ating group chat po, mamaya magsisimulan ko na po yung listahan. So, pakilagay po doon yung mga official delegates po ninyo per parish para makasama po sa ating NCR Biblical Apostolate General Assembly na gaganapin po sa October 4 simula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon sa San Bartolome Church and St. James Academy sa Malabon City. So ito po ay libre. Ayan, isisend ko na po yung link at ang QR code para makapag-register na po kayo and kindly inform us po kung sino po ang inyong mga delegates. Ayan. And ayan. So, magkita-kita po tayo sa October 11 para po sa ating monthly meeting information. So, ito po ay para sa lahat. Libre na po. So, hindi na po natin kailangan limitahan ng ating sarili. Dahil, ayan po, libre po ito. So, pwede nyo po imbitahan ng inyong mga kaibigan, ang mga kasamahan po sa mga, kahit hindi po kasama sa parokya, basta yung mga kaibigan nyo po, na sa tingin nyo po ay magiging, magiging recipient po or makakatanggap ng mga matututunan natin sa monthly formation meeting ay talagang makakatulong po sa kanilang buhay spiritual. Ayan. So, hindi po kailangan na member po ng Biblical Apostolate. Basta mayroon po kayong kilala na interesado na mas matuto po sa salita ng Diyos. Ayan. I-send niyo po sa kanila itong poster na to and kindly inform us na lang po sa mga parish coordinator. So, kaya sa hindi po kabilang sa parokya, message nyo lang po ang ating Facebook page para po sa attendance po ninyo sa ating monthly formation sa October 11. So, saan po ito gaganapin? So, ito po gaganapin sa Conference Hall ng Paris of Catholic Center, UN Avenue, Manila. So, libre po ito. So, makikisuyo na lang po kami na pakidala po ang inyong mga Biblia, ang inyong notebooks at mga pen, at inyong mga kaibigan. Ayun po. Niskip ko na po. Ay, ayan. Kindly follow us po sa ating mga social media accounts sa YouTube at Facebook channel. And yun na po ang end ng aking announcement, sisters. Pero si Sister Rixis, meron po siyang special announcement po para sa inyo. Yun. Yes po, I would like to announce po on behalf po ng ating ministry, no, na magpapatuloy po ang ating pong mga activities po at iba't ibang mga preparations po sa mga upcoming din projects at activities po sa Biblical Apostolate, no? Especially po sa giving of free Bible sa mga nagre-request po ng mga parokya, mga Bible Apostles sa inyong mga parokya. At ang kinakailangan po natin po ay isang pong letter of request po para sa ating director, si Father Adonis Aclolo, kung saan po kayo ay mailalagay kung sino po mga beneficiaries po ng mga Bibles. As of now, we still have Bibles sa ating pong office. So if ever you would like to ask for some Bibles po, kindly contact me or ang ating pong Dear Secretary si Tere. At we will give you more details po about it po. Secondly po, meron naman po tayong di ba, mga youth na kasama po natin sa Biblical Apostolate po. So, we know na ating coordinator ay si Brother R.G. Mendoza. At ngayon po, meron po siyang assistant po naman. Lahat po ng mga kabataan naman very active at supportive po kay R.G., no? Pero kailangan po siya ng isa pang katulong, well, I don't want to say katulong, yes po, katuwang po sa kanyang pong mission na maging coordinator ng mga youth. So, ang napili ng Panginoon ay si Sis Josea Lazarte from St. John Maria Vianney Parish po. So, you will be seeing more of her po sa ating po ministry dahil po magiging pong kasama po sa paglalakbay po ng mga kabataan sa Biblical Apostolate. So, lahat ng mga kabataan na nanonood po ngayon, you know na meron po kayong isang vice coordinator sa tauhan po ni Ate Josea Lazarte. So, welcome po Josea sa pagiging coordinator and thank you for your fee as RG would say, no? So, mga kapatid, kung meron po kayong mga concerns po, mga ibang mga kailangan, don't hesitate in contacting po Tere or your servant here. So, para
magtanong, para magbigay din ng inyong mga komento o para magbahagi din ng inyong mga ginagawa sa ating pong Ministryong Biblical Apostolate. So remember, October 4, kita-kita po tayo sa um, San Bartolome Church sa may Caloocan, Well Malabon. Ang ating pong uniform ay yung official uniform natin, no? Yung polo shirt white, na dahil po ang lahat ng mga dioceses po ay meron pong assigned na color. So naguna po ako last year, sabi ko sa kanila, please white. Kasi alam ko yun ang ating pong, ating pong uniform. So yun po mga kapatid, at si Tere meron pong idadagdag. Ay, yes po, sister. I think na pag-usapan na po ito. Pero meron din po tayo mga upcoming na entry programs po sa mga iba pang mga parokya. So, i-add ko lang po na sa November 8 and 15 ay ang ating entry program ay sisimula na rin po sa Archdiocesan Shrine of St. John the Baptist. Yan. At, wait lang, sister. Parang feeling ko meron akong na-miss out eh. Yes, so we have in Fatima Pasay. Yes po. Sa Fatima Pasay, I think per confirmation pa po. Or Ate Christy, meron na po bang update po about po dito? Okay na daw po sabi ni Kuya Andrew. So, okay na rin yung PubMat. Bigay ko na lang sa iyo. Sige, ayun po. So, So, yun po. half day na lang tayo. Half day po. Ayun po. Sige po, isi-share po natin sa ating Facebook page ang mga upcoming entry program sa iba't ibang mga parokya na hopefully po makasama po kayo, lalo na po kung ito po ay malapit po sa inyong mga parishes, para po hindi na po kailangan nyo pang lumayo. Ayan, lumalapit na po kami sa inyo para po mas maipalagana po natin ang salita ng Diyos. Ayun lang po, sister. Sana po wala po akong na-miss out so far. Ayun po. Yeah po, sana po wala pong kami mamimiss, pero ang mamimiss po ay kayong lahat. Ay, sister, naalala ko na po. Yeah, naalala pa natin, Yes Tere. po. So, yung akin po, meron pa po kasing mga ibang mga coordinators po na naghihingi po ng mga copy ng PowerPoint presentation po last annual biblical retreat po. So, nakapag-send up po ako na first batch po ng mga nanghingi. So baka po meron pa pong interesado po sa inyo na hindi ko pa po nasesendan. Message nyo lang po ako at pakisend po ang inyong mga email address. Ayun lang po, sister. Tapos na po talaga ako. Thank you so much. Tapos na daw po. Kung may nakalimutan, ipopost po namin sa GC natin or sa Facebook page po natin. So maraming salamat po sa San Felipe Neri Parish at sa inyo lahat mga kapatid na naging bahagi po ng ating Biblical Spirituality Weekly. At dahil po may blessing po tayo naman ni Lord, pero wala po si Father dito po sa atin. Tayo po ay magtatapos ang ating pong Biblical Spirituality Weekly by glorifying our Lord. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po. See you next Tuesday po.